bawasan ng taba, bawasan ng kasopangan. Pinagalitan, pinagsisigawan, sinermonan mga kababayan ni Congressman Erice ang kanyang mga kapwa-congressman. Anya, bawasan ang pagkagahaman. Okay na sana mga kababayan. Okay na sana. Maganda ang panawagan ni mga kababayan, Congressman Erice. Dahil biniran niya ang mga kapwa niya kongresista. Nanawagan siya kay BBM mga kababayan. Pero ang hindi lang natin nagustuhan, bakit? Pati si VP Sara Duterte mga kababayan mukhang napitik ni Congressman Erice dito sa kanyang privilege speech mga kababayan tungkol sa anti-political dynasty. Yan ang kanyang sinusulong ngayon Kung anong pinagsasabi natin mga kababayan, panoorin niyo po ha. Madam Speaker, dear colleague, nasusunog po ang ating bahay. Talaga. At ang problema pa nila mga kababayan, habang sinusunog nila ang kanilang sariling bahay, andun pa sila sa loob mga kababayan at natutusta. This house is on fire. Oh, andyan pa kayo sa loob. Yes, Madam Speaker, this house is on fire. Is on Ang fire. masakit na katotohanan, tayo mismo ang nagsindi ng apoy na ito. Noong mga Habang nasa loob. Kongreso, may mga apoy na. Ngunit sa 19th Congress, sadyang Lalong lumiyab ang dahil kay dambuhalang Tambaluslos. sunog. At Dahil sa dambuhalang sanggol. ngayon, naglalagablab na rin ang galit ng sambayanan. Lalo na ng mga kabataan. Pakiramdam nila, sinusunog natin ang kanilang kinabukasan. Talaga. Hindi lang pakiramdam. Yan ang nakikita namin. Nakikita nila ang walang habas na pandarambong Pandarambong. sa kabila ng kanilang kahirapan. Lumulubog sila sa baha at tanong nila ang kawalan ng gobyerno na dapat sa kanila'y nangangalaga. May sakuna mga kababayan, bebentahan ka pa ng benteng bigas. Samantalang ang mga Lord. pinuno at mga pamilya nila ay lantaran ng karangyaan at kapritsyo. Mr. Speaker, 7 million para sa party mga kababayan sa Las Vegas. Madam Speaker. Kaya Si Ralph Tulfo. nadadamay po ang lahat. Bawat isa sa atin ay binabatikos sa ating kanya-kanyang mga distrito. Kaya hindi na po pwede ang business as usual. Hindi na pwedeng umasa na lilipas ang galit ng bayan. Hindi na pwedeng pagtakpan. Hindi na pwedeng magturuan. Kailangang isiwalat ang katotohanan. Aminin ang pagkukulang. Ituwid ang kamalian. Paano? Isa lang. Ang paraan niyan, alisin niyang tinatawag din yung pork barrel. O, ayaw nilang aminin mga kababayan may pork barrel. Yung proyekto, yung insertion mga kababayan na ginagawa ng mga kongresista. Dahil dyan siya namumulsento. Yan lang ang solusyon dyan. Para hindi na kayo makakupit. Yan ang i-give up ninyo. At panagutin ang mga lumustay at nagsamantala sa kaban ng bayan. Ikulong si Zaldico at si Tambaluslos. Tama, linisin natin ang ating hanay. Magpatupad tayo ng mga matinding reforma. Kahit ang kapalit ay sariling pagsasakripisyo. Hindi na pwedeng naidahilan na politika lang ito. Hindi na pwedeng sabihin gawa lang ito ng DDS. Hindi na talaga. Ang mga DDS mga kababayan, tingnan nyo, ang mga DDS, Duterte supporter mga kababayan, galit sa korupsyon. Hindi katulad itong mga bangag mga kababayan, mga dilawan na parang pinupuri itong mga kurakot mga kababayan na mga politisyan. Ng kaliwa, ng dilawan, o pinklawan. Hindi na pwedeng isisi sa DPWA. Bakit hindi dapat isisi? Okay sana ito si Erice mga kababayan, no? Pero later on mga kababayan, tumaas ang kilay natin Bakit niya sinisisi mga kababayan, pati si VP Sara dito sa political dynasty? Although panawagan lang niya yun mga kababayan, pero parang may mali doon sa tono niya mga kababayan Sa nakarang administrasyon o sa mga kontratista. Yan. Sapagkat ang pinakamalaking korupsyon na ito ay nagsimula sa ating sariling tahanan noong 19th Congress. Tambaluslos. Hindi po ako narito Kastiguhin mo yung mga kasamahan mo. Kastiguhin para mo. humusga sa kanino man. Husgahan mo! Nais kong kumatok sa inyong mga puso at konsensya. May puso pa ba yan? Baka naman sobra na talaga. Wala na mga puso ang mga animal na yan mga kababayan. Naniniwala akong pwede pa tayong magbago ng pananaw. Alalahanin natin sa gitna ng pagdarahop ng ating Pagdarahop. nila at kasaganaan natin, umaasa pa rin ang marami sa ating mga kababayan na maiaangat natin ang kanilang pamumuhay. Sa kabila ng sa kabila ng kanilang kahirapan, marami pa rin sa ating mga kababayan na ang turing sa atin ay mga Diyos-Diyosan. Ay, Diyos ko Lord. Minsan mga kababayan, hindi ko natuturing ng Diyos-Diyosan yung mga buaya mga kababayan, mga kongresista. Sila lang ang
Siguro feeling nila mga kababayan na Diyos-Diyosan sila. Dahil mayroong nanghihingi sa kanilang pera, yung mga mahirap mga kababayan. Feeling nila Diyos-Diyosan na sila. Pero tingin sa inyo ng mga tao, mga buhaya. Kailangan. Hmm. The corruption of insertions and diversions may have started in the past administration. Yan ang itigil ninyo. Yang insertion, mga pork barrel, mga kababayan, mga PDAF, mga projects, di umano na ipapanel sa mga kongresista. Hayaan nyo na lang ang kanya-kanyang ahensya ng gobyerno na siyang mamili mga kababayan ng proyekto. Anyway, all over the Philippines naman itong government agencies mga kababayan. Huwag nang idaan sa mga kongresista. Yan lang ang solusyon. Period. Conflagration unleashed by the 19th Congress is of magnitude beyond comprehension. Ang mga insertion at diversions na ginawa ng ika-19 na Kongreso ay walang kapantay sa kasaysayan. Isang halimbawa ng mapanlinlang at Mapanlinlang. nyo ng insertion ginamit upang pondohan ang mga proyektong walang tunay na benepisyo sa mga mamayan. Yan, mga proyekto ng mga senador, mga kababayan, mga kongresista. Iba't ibang mga proyekto na hindi natatapos mga kababayan. Hindi yan priority. Hindi plinano ng gobyerno at ng Pangulo, kundi siniksik para sa pansariling interes ng ilang makapangyarihang individual o pamilya. It's greed gone wild. 1.45 trillion. Yan ang kabuuang halaga ng insertion at diversion noong 2023, 2024 at 2025 General Appropriations Act. Pinondohan ng 19th Congress ang mga proyektong hindi naman bahagi ng panukala ng Pangulo. Ang mga insertion at diversions na ito ay napunta sa mga ghost projects, substandard projects at mga proyektong pumapabor lamang sa mga shrewd businessman na nagkataong naging makapangyarihan na mambabatas. Minsan kong nakausap si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Sabi niya, Egay, maging ang computerized generated maintenance ng mga primary roads sa buong bansa ay binawasan at di pinatawad. Kaya tiyak ang deterioration ng ating mga pangunahing lansangan. Mga insertion na ito ay lumalabas, ibinebenta na hanggang 30%. Para may patupad, dadayain ito o ghost project na lamang. Ang mga pondo binebenta. May proponents na, may traders pa. At sinong gagawa ng mga programa? Yung mga district engineers. Hindi na dumadaan sa pamunuan ng ahensya. Tulad nila, Bryce Hernandez at Henry Alcantara. From 2023 to 2025, 1.45 trillion ang inalis sa Kongreso mula sa program New Appropriations. 395.3 billion noong 2023, 564.5 billion noong 2024, 487.5 billion noong 2025. Sa kabuuang 1.04 trillion ang inilipat sa program and appropriations. Mga standby appropriation na para bang blank checks na bukas sa pag-aabuso. At ano nga nangyari? Inabuso at pinagsamantalahan. Bakit? Halos imposibleng matupad ang mga kondisyon para ma-release ang mga unprogram funds. 3 lamang ang pwedeng panggalingan nito. Excess revenues, halos hindi naman nangyayari ito. New sources of revenue, dagdag buwis, himala kung mangyayari din. Loan proceeds, utang na naman, baon na ang bayan. Maparaan talaga ang mga tuso. Kaya gumawa sila ng bagong source of revenue. Bukod sa insertions at diversion, kinapa pati idle cash ng mga GOCCs. 60 billion mula sa 89.9 billion ng PhilHealth subsidy at 107 billion mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation. Pero dahil sa public outcry, hindi na natanggal ang PhilHealth subsidy noong 2025 GAA at inuutos na ng Pangulo na ibalik ang 60 billion na ibinawas noong 2024 at ito ay kukunin sa 2026 GAA. Insertions, diversions, amendments are not inherently bad if justified. Dapat, exception lamang yung insertions. Pero naging patakaran ang ginawa ng
19th Congress, hindi po ito exception. Ito yung rule. Kung saan namin gusto mapupunta, doon mapupunta ang pondo, ang salita ng 19th Congress. Saan nga ba kinuha ang 1.45 trillion? Alam natin ang ilan ang pinanggalingan. Alam natin ang pinuntahan. Pero hindi lahat. At hanggang ngayon, nanguhula pa rin tayo. Ito ba ang malaki ang pananagutan ng 19th Congress? Upang makapag-divert ng malalaking pondo, tinanggalan ng appropriation sa mga flagship projects na ibang-ibang ahensya, foreign assisted at utang pa sa mga dayuhan. Bunga nito, naantala ang maraming proyekto. Dumagdag ang gastos na ipapasa kay Juan de la Cruz. Ayon sa DOTR, sa 2 proyekto pa lamang, Metro Subway at PNR Elevated Rail, may tig-4 na taonang delay. From 2028 na dapat matapos, magiging 2032. Tinatayang higit 200 bilyon ang karagdagang gastos dahil sa inflation, dollar fluctuation, commitment fees, interest at pagtaas ng labor and materials. Kung hindi ito pinakialaman, magkakasubway sana at magkakaroon na tayo ng PNR Elevated Rail bago dumating ang taong 2028. Ngayon, 2032 na ang tansyang pagtapos. Mr. Speaker, colleagues, let's be honest. The 19th Congress practically stole the President's budget. At hindi ko maisip kung paano nangyari na 3 sunod-sunod na taon under the noses of the DBCC. Sa mga susunod na araw, linggo, buwan, mas marami pang baho at kasuklam na pangyayari ang lalabas. Mas malalim, mas matindi. Kahit itigil ang mga investigasyon, bayan na mismo ang maglalantad ng katotohanan. Kaya hindi na pwede ang business as usual. Mga kasama, kung inaakala nating huhupa ang galit ng bayan, kung iniisip natin na malilimutan din ito ng sadyang makakaliputing mga Pilipino, nagkakamali tayo. Sapagkat gising na gising ang mga kabataan at natitiyak ko na ang mga substandard at ghost projects na naibunyag na ay tip of the iceberg pa lamang. Marami pang nakatago at sa pagpapatuloy ng mga investigasyon, marami pang mas malalim at nakakasukang mailalantad. Bilang mga halal na kinatawan sa atin, dapat manggaling ang pagtatama at pagbabago. Kailangan natin ng reformang magpapahupa sa galit at kawalan ng tiwala. Kailangan palisin natin ang tingin nila sa atin na tayo ay mga buhaya at buitre. Hindi lang sakim sa salapi, kundi pati sa kapangyarihan. Kung mananalamin lamang tayo at magbubulay-bulay, makikita natin sa kabila ng ating tikas sa ating mga posters noong nakaraang halalan, ay may balot ng kadiliman na kumukulob sa ating mga larawan ngayon. Huwag na nating hintayin na ang mamamayan mismo ang mag-aklas o ang kasundaluhan ang gumawa ng mga bagay na yayanig sa ating demokrating kung pamumuhay. Kailangan natin ng reformang magpapahupa ito. Bold reforms must emanate from this house. I therefore, with all humility and with nothing in my heart and mind but to help restore faith in our institution through meaningful reforms. Though painful to most of us, I offer this call. Ngayon pa lamang, humihingi na ako ng kapatawaran sa inyo sa mga masasaktan ko. Sana hindi kayo magtanim ng galit. This is for our institution. This is for our country. This is for our people. This is for our future. Minumungkahi ko po na magpasa tayo sa lalong madaling panahon ng isang batas na magpapalakas sa Independent Commission for Infrastructure, ICI, na itinatag ng ating Pangulo. Nakausap po ako isang miyembro ng ICI. Siya po ay nawawala na ng pag-asa. Kung siya po ay magre-resign dahil sa kakulangan ng kanilang ng poder, lalo pong mawawala na ng tiwala ang ating mamamayan.
Sabi niya po, that without contempt powers, we might as well just task the NBI and the Ombudsman to do the investigation. Hinihingi natin sa ating Pangulo na i-certify ito. At kung kinakailangan natin mag-special session, gawin po natin ito. For the House Committee on Appropriations to submit all the documents relating to the 2023, 2024, and 2025 GAA to the ICC and make it open for public scrutiny. Huwag na nating pahirapan ang ICC. To immediately enact laws that will provide meaningful political reforms like the Anti-Political Dynasty Enabling Law. Sumumpa tayong lahat mula kay Pangulong BBM, BP Sara, mga senador, at tayong mga congressman that we will abide and uphold the Constitution, supalit patuloy nating nilalabag ang Article 2, Section 26 ng ating saligang batas. Isinasantabi natin ang tungkulin at responsibilidad na magpasa ng enabling law na inutos sa atin ng saligang batas, sapagkat ito ay laban sa ating interes. We chose to only cherry-pick the provisions of the Constitution that favor us. Dahil 70% ng kapulungang ito ay mga dynasties. Mga dynasties na pinatatag ng pork barrel. Dynasties na pinatatag ng dolouts. Dynasties na pinatagtag ng patronage. Dynasties na pinatagtag ng insertions. Papaluba ng korupsyon. At sumasaintabi sa mabuting pamamahala. Sa aking panukala na isinumite dito sa Kongreso, Mr. Speaker, 2 miyembro kada pamilya, pagbigyan na natin. Lampas doon, sobra na. Tama na. Mga kasama, tigilan na natin ang palusot. Kailangan ko ng proyekto sa aking distrito. Kailangan ko ng akap. Kailangan ko ng tupad para may maipahamahagi ang asawa ko na gobernador, ang mayor, kapatid kong mayor, ang vice mayor kong anak. Ang pisa May kong we bukal. kindly request the Honorable Erice to please wind up? At pati aso ko, tatakbo na rin, Kapitan. Sapagkat kami lang ang kailangan ng bayan. Our family is God's gift to our people. This is not democracy. This is dynastic monarchy in the sky. Mr. Speaker, sabi ni Albert Einstein, the world is being destroyed by greed, stupidity, and fear. Kaya ngayon, tanong ko, papayag ba tayo na sunugin ang kasakiman ng kongresong ito at ang bansang ito? Papayag ba tayo na lukuban ng katangahan ng sambayanan? Papayag ba tayo na alipinin ng takot na mawala ng pondo kung hindi susunod sa makapangyarihan kahit mali? Mr. Speaker, dear colleagues, let us put out this fire before it consumes us all. Mr. President Bongbong Marcos, I believe you are sincere in your anger and disgust. I believe in the sincerity of your tears. But this ain't enough. Bold action would require a will to implement painful political reforms. Isa rito, sundin ang konstitusyon, isama sa legislative agenda ang anti-political dynasty bill kahit laban ito sa interes ng iyong pamilya. Mr. President, put your best foot forward. Ang pinakamainam na pamana ay sakripisyong pansariling interes para sa makasaysayang reforma na hindi nagawa ng pinakademokratikong Pangulo. To Vice President Sara Duterte, lumalaban ba kayo para sa political supremacy ng inyong pamilya o para sa ikabubuti ng bayan? Naniniwala akong politically motivated ang impeachment. Pinangalagaan kayo ng konstitusyon. Suklian nyo naman! Itaguyod nyo ang Article 2, Section 26 kahit mga hulugan ng pagpapaliit ng kapangyarihan ng inyong dynasty, Vice President Sara. Senators, fellow congressman, kung mahal talaga natin ang bansa, oras na para magsakripisyo, bawasan ang taba ng political dynasties. Ayaw ng Pilipino ng taba. Bawasan ang kasopangan, bawasan ang kapangyarihan, lugbok na ang bayan. Salamat po. Magandang hapon sa inyo. Well, ang una po, yung bago kayang Senate President sa Senado, at pangalawa, yung minumungkahi ni Senator Alan Cayetano na snap elections. Bakit po related yan? Well, kasi po, kung matutuloy yung snap elections, sino ang tatayong transition leader? Sa ating saligan batas po, kung mababakante ang posisyon
ng presidente, ang vice president, mga senador at congressmen. Ang tatay yung transition leader ay walang iba kung hindi ang Chief Justice dahil siya po ang panglima sa hierarchy of officials. Pero anyway, pag-usapan po muna natin kung magkakaroon ba ng bagong Senate President. Well, sa tingin ko po, itong pagbibitiw ni Senator Ping Lacson ay sinyales na parang wala talagang tiwala, hindi lang kay Senator Ping Lacson para mamuno sa Senate Blue Ribbon Committee, kung hindi dun sa kanyang kapartner na si Tito Soto, no, bilang Senate President. So sa tingin ko po ay meron ng sapat na numero para mapalitan ng Senate President kasi maraming hindi nagustuhan yung direksyon ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, no. Doon sa mga senador na medyo tahimik, siyempre hindi nila nagustuhan yung statement ni Senator Ping Lacson na lahat ng senador sa 19th Congress ay nagkaroon ng mga insertions, no? So siyempre mapapasama ang lahat ng senador na nakaupo mula nung 19th Congress. So ibig sabihin, kalahati po niyan madadamage, no? At siyempre may mga re-electionista rin, no? So more or less mahigit pa sa kalahati ang madadamage diyan, no? At siyempre hindi nila gusto yung impression na may kinakakatigan ng mga sets of witnesses at parang ayaw nila doon sa mga diskaya na siyang unang-una nagsabi na dawit nga si Martin Romualdez at saka itong si Zaldico. So sa tingin ko, kung merong clamor na palitan si Senator Ping Lacson, ang pinakamainit na committee ngayon sa Senado at pinaka-importante ngayon dahil talagang diyan natin nakakalap ang mga katunayan at katotohanan tungkol sa malaganapang korupsyon sa gobyerno, ay ang Senate Blue Ribbon Committee. So kung sa tingin ni Senator Ping Lacson na wala ng tiwala ang kanyang mga kasama bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, kinakailangan mag-isip na rin po si Senate President Tito Soto kasi alam namang iisang tandem silang dalawa, no? Yung huling eleksyon silang dalawa tumakbo for President at saka Vice President, at saka alam natin na sa administrasyon ni Tito Soto, number 2 man niya si Ping Lacson, tapos binigay pa yung pinaka-importanting komite sa ngayon dahil ang sinisiwalat ng Senate Blue Ribbon Committee, ito controversial talaga na flood control scam, no? So, malapit na po siguro din ang panahon na baka magpalit muli ang mga senador ng kanilang namumuno, no? At obviously, yung nangyaring pagbibitiw ni Ping Lacson paves the way for also outright Senate leadership. At marami namang kasama sa mayorya, gaya ni Mig Zubiri na nagsasabi na handa na siya na bumitiw sa mayorya, no? At bukod ka pa kay Mig Zubiri, nandiyan din si JV Ejercito, no? So naninindigan na lang na talagang matindi para kay Tito Sen, bukod sa kanilang dalawa ni Ping Lacson at siguro si Loren Legarda, ay itong si Sherwin Gatchalian, no? At saka yung mga dilawan, no? Sa tatlo yan. Pero sa tingin ko, makakakuha sila ng 2 pang boto para mapalitan na ang Senate President. At ako'y, kung hindi ako nagkakamali, yung 2 botong yan ay ibibigay ng magkapatid ng Villar. Bakit? Kasi tuluyan na silang dinidiin. Hindi lang dito sa flood control scam, kung hindi sa dinidiin yung kanilang mga iba-iba pang negosyo. So malinaw sa mga Villar na kahit ano pang gawin nila, tutuluyan sila ng administrasyon dahil sila ay nabansagan na kalaban ng Marcos administration. At dapat naman talagang bumitiw na sila dahil talaga namang sa kasaysayan ng Pilipinas ay minsan namang nanindigan din itong si Manny Villar, no? Laban nga kay Erap Estrada at siya ang nagpapasa nung impeachment sa panahon na hindi nila akalaing may impeach ang isang napakapopular na presidente na dating artista na si Erap Estrada nga. So kung babalikan natin ang kasaysayan, talaga namang sumusugal din at naninindigan din ng mga Villar. At sa tingin ko, itong magkapatid na Villar, sasamahan na nga si JV Ejercito at saka si Mig Zubiri para maghalal uli ng bagong Senate President. Which leads me to the suggestion of Alan Peter Cayetano. Alam mo, it makes sense kung lahat sila ay magre-resign. Bakit? Kasi talagang pumupunta na tayo dun sa punto na parang ang alternatibo na lang ay ang militar ang gagalaw, mababaliwala ang ating saligang batas, magtatayo silang sarili nilang junta at di umano maglilinis sila hanggang sa panahon na magkakaroon ng eleksyon. So doon sa mga nagbibigay pa ng halaga sa saligang batas, parang mas mabuti nga kung everyone will resign at hayaan na muna ang Chief Justice ang panandalian na maging transition leaders, no? May mga nagsasabi na si Lenny Rao, imposible po yan.
Kasi kung ang gagawin nating ruta ay pagbibitiw, nais pa rin nating respetuhin ang ating saligang batas at wala namang kahit anong legal na basihan na mag-take over itong si Leni Robredo dahil siya ay nahalal bilang mayor ng Naga City. No? Hanggang doon lang siya sa Naga City. So kung hahayaan nating mabuhay pa no, at hindi mabaliwala ang saligang batas ni Tita Cory at yan ang 1987 Constitution, kinakailangan hayaan natin magbitiw ang lahat at ang mamumuno ng ating bansa panandalian ay ang Chief Justice. Hindi ko alam kung nangyari na yan, no? Pero siyempre nagkaroon ng gera, hindi ko alam kung meron ng Chief Justice na namuno. Titignan po natin maya-maya sa ating kasaysayan kung meron pa. Pero sa alam ko, wala. Pero yan naman po ang dahilan kung bakit meron tayong constitutional succession na tinatawag. Kasi nga sa mga pagkakataon na magkakaroon ng resignation sa lahat ng pinakamataas na opisyalis ng gobyerno, meron pa rin mananatili para mamuno. At sa ating sistema nga po, ang matitira kapag nagbitiw ang presidente, ang vice president, lahat ng senador at ang lahat ng kongresista, ang matitira para magpatak ng gobyerno ay ang Chief Justice. Well, totoo naman po na walang kakayahan magpatakbo ng buong gobyerno ang Chief Justice, pero totoo rin na hindi naman natatalaga bilang justice ng Supreme Court kung merong bahid, no? Kahit anong bahid. Kahit papano, siguro pa pwede natin pulaan ng ilang mga justices na hindi naman ang pinakamagagaling, pero mukha namang walang makapagsasabi na may bahid talaga ng korupsyon o may bahid sa kanilang karakter ang mga justices ng Supreme Court. So I think magiging katanggap-tanggap ang Chief Justice bilang transition leader habang naghahanda tayo ng snap elections. Pero tama ba na mag-snap elections? Well, ako kasi, ang gusto ko talaga, Marcos resign and Vice President Sara to take over. Kasi yan naman ang sinasabi ng saligang batas. At ang naging palpak naman sa pamumuno ay si Marcos Jr. So bakit kinakailangan mag-resign si VP Sara? Pero alam mo naman, mga dilawan, mga pulahan, hindi nila tatanggapin si VP Sara. Kaya sa tingin ko, minabuti ni Alan Cayetano magkaroon ng suhestyon na pati si VP at lahat ng senador at congressmen ay mag-resign. Nang sa ganon, magkaroon ng fresh start ang gobyerno. Pero ako hindi pa rin ako komportable sa resign all. Komportable ako na mag-resign ng presidente at mag-succeed ang vice president kasi yan naman ang kanyang mandato eh. Ano bang dahilan para mag-resign si VP? Wala. Tinangka nilang i-impeach. Sinabi naman ng Korte Suprema, labag sa saligang batas sa impeachment na yan. So bakit kinakailangan na si VP Sara ang siyang mag-resign? No? So wala naman dahilan talaga para siya ang mag-resign. So anyway, ang iniisip ko naman, pag nag-resign naman si VP Sara, pwede naman magpatuloy din ang Kongreso or pwede rin naman na mapilitang mag-resign din ang mga miyembro ng Senado at saka ang kongresista. Naintindihan ko yung resign all insofar as galit talaga ang taong bayan sa Kongreso at gusto nilang kung pwede nga buwagin na ang Kongreso. Pero pag nangyari po kasi yun, mababaliwala sa saligang batas, magkakaroon na naman tayo ng revolutionary government at siyempre, hindi natin sigurado na yung militar na tanging merong kakayahan para tanggalin ng gobyerno, igagala nga yung constitutional succession. Kasi nga kung bubugin nila ang Kongreso, para kipa yung saligang batas, binaliwala na nila, no? So tuluyan nilang babaliwalain yan. So sa akin, mas mabuti na resign ang BBM at manatili si Inday Sara. Pero alam nyo naman, ang crucial issue dito papayag ba si BBM na siya lang ang magre-resign? Siguro nga ang iniisip ni Alan Peter Cayetano, siguro naman itong si BBM hindi magiging kapituko sa kapangyarihan kung pati si VP Sara ay magbibitiw sa kanyang pwesto. No? At posible naman no, na dahil resign all, mapilitan na itong si BBM na mag-resign na rin na tuluyan. No? At ipaubaya mo na muna dito kay Chief Justice ang pamumuno at ang gagawin lang naman talaga niya ay maghanda para sa bagong eleksyon. Pero ito pang problema. Kung magre-resign all at magre-eleksyon, habang hawak ni George Garcia ang makina na magbibilang ng boto, tingin ko mababaliwala pa rin yung eleksyon na gagawin natin, yung snap elections. Dahil sa tingin ko ay hindi po magiging independyente si George Garcia at sa tingin ko po meron talagang partisipasyon itong si Lisa Araneta Marcos sa pagpili dito sa Miro bilang bagong makina na magbibilang.
So sa tingin ko, ang importante, resign all. Kung talagang ayaw nila pumayag na si Marcos lang mag-resign, resign all. Pero ang Chief Justice na rin ang siyang magte-take over doon sa Commission on Election. So hindi ko po alam kung paano mangyayari dyan. Kinakailangan siguro po sa pag-resign, kinakailangan din na mag-resign na rin ang buong COMELEC. At hayaan na ang Chief Justice bilang transition leader na bumuo ng bagong COMELEC. At sana ang gagawin na ng Chief Justice ay yung hybrid na patagal na namin pinaglalaban kasi dito sa Europa, ganyan naman po ang mga pinapatupad na patakaran sa eleksyon. Mano-manong bilang sa presinto at ang computerized po, ang automated ay yung canvassing, no? Para mabilis ang canvassing. Pero yun nga po, no, medyo panibagong hadlang dyan anong gagawin sa COMELEC kasi alam niyo naman ang COMELEC, yan din po ay isang constitutional body ng kanilang mga commissioners at chairman ay matatanggal lang sa proseso ng impeachment. Pero I guess, pagkamat ang aking paninindigan ay Marcos resign lamang at dapat mag-take over si VP Sara kung talagang kinakailangan ng fresh start at resign all, kinakailangan mabago din ang COMELEC. Kasi habang nandiyan ang COMELEC na pinili ni Lisa Marcos Araneta ang makina at talagang loyal naman si Lisa Araneta Marcos ang chairman ng COMELEC, hindi tayo magkakaroon ng malinis at credible na eleksyon. So kung resign all, kasama na ang COMELEC at hayaan na ang Chief Justice magtalaga ng mga personalidad na uupo bilang commissioners at chairman ng COMELEC. Pero ulitin ko po ha, sa aking palagay, ang solusyon, Marcos resign, Sara Duterte to take over. Kayo po, anong gusto niyo mangyari? Well, di na po ako magtatagal kasi nga naabutan ako dito sa labas ng bahay ko at meron lang akong inaasikasong opisyal. Pero kinailangan po, idagdag naman natin ang boses sa debate. Debate tungkol nga dito sa dapat ba mag-resign na si Marcos? Oo, dapat na mag-resign at kung sino mag-take over. Fortunately nga po, kung ang issue ay resign all, hindi po tayo magkakaroon ng vacuum kasi nandiyan ang Chief Justice. No? Pero sa akin, ulitin ko po, tanging si Marcos Jr. ang napatunayan ng walang kakayahan maging presidente. So tanging Marcos Jr. lang dapat ang mag-resign at hayaang pumalit bilang presidente si VP Sara. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Medyo maikli po tayo dahil nandito lang po tayo sa labas no, nung opisina kung saan ako po ay may opisyal na transacciones. No? Pero maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. No? At galing po dito sa malamig na dahig, ito po inyong Spoksang Bayan nagsasabi, I love you Philippines, the only country that I have, and the only country that I love. Bye!